Ika-15 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay kung saan sila ay nag-uusap. Yumuko si Gyobum a Josie na sinasabi nito na sige na po, magpahinga na kayo ng maayos. At tinawag siya ni Lee Si-won na ito ay napalingon. At sinabi niya sa kanya na pwede ba kitang makausap sandali. At tumugon ito na sinabi sa kanya na oho daw naman. At sinabi sa dalawang kasama niya na mauna daw silang umalis. At tumugon sa kanya ang isang lalaki na okay mamaya na lang daw. At tumingin ito sa kanila na sinabi pa niya na ano daw pa kaya ang gagawin nila. Na makikita ang lalaki na nakatingin lang habang walang masabi. Na naiisip niya ang nangyari kanina na sinasabi ni Lee Si-won na naranasan daw niya nang mabasag ang kanyang key center. Kaya alam daw niya kung gaano kasakit at kalunos-lunos yon. Ngunit alam daw niya rin kung gaano kapanganib ang isang hindi makontrol na kapangyarihan. Dahil dyan, kung walang lugar sa Murim para tanggapin ang batang iyon, sa palagay daw niya tama lang na alisin ang kanyang kapangyarihan. At sinabi ni Elder Min na hindi daw madaling proseso para sa isang ordinaryong tao na maging isang Murim-in. At mas mahirap pa daw para sa kanya na maging miyembro ng Sanwoo Clan. Na makikita si Lee Si-won na malalim na nag-iisip. At nanlaki ang mata niya nang marinig niya na sa makatuwid, kung ang batang iyon daw ay magiging banta sa Sanwoo Clan, dapat personal daw na kunin ng pinuno ng angkan ang mga kapangyarihan mula sa batang iyon. Na sinabi pa sa kanya ni Elder Min na kung maipapangako daw niya sa kanya yon, hindi na siya tututol sa pagtanggap ng batang iyon sa pamilya. Na sinabi naman ni Elder Kim na tama daw iyon. Para, wala na dapat silang maging problema. Nanlaki ang mata ni Lee Si-won sa kanyang narinig na hindi daw naman kakaunti ang tao sa Sanwoo Clan, mapapansin pa ba daw ng kahit sino kung magkakaroon sila ng isa pang miyembro ng pamilya. At nakatingin kay Josie si Elder Kim na sinabi nito na paano naman daw siya. Mayroon pa ba daw siyang imumungkahing ibang opinyon? At sinabi ng lalaking nakasalamin na mahaba ang buhok na wala na daw. Na sinabi ni Josie na kung iyon daw ang nais ng mga nakatatanda, susunod na rin daw siya. Na sinabi ng lalaking may tatoo sa muka na sa palagay daw niya ay ayos lang. Na sinabi sa kanila ni Elder Kim na kung ganun napakinggan na daw lahat ang mga sabi nila. Na makikita si Lee Si-won na masaya na walang masabi. Pagkatapos ay sinabi nito na pumikit at yumuko na salamat sa pagtanggap daw ng hindi makatuwirang kahilingan na ito. Balik sa kasalukuyan na makikita ang lalaking may tatoo sa muka. At sinabi kay Daesan na ang pinuno ng angkan kanina, sa tingin niya daw ba talagang balak niyang harapin ang problema kung sakaling mangyari yon. At sumagot si Daesan na malamang nga. At sinabi pa sa kanya ng lalaking may tatoo sa muka na hindi daw ba medyo nakakatakot iyon. Lagi daw niya siyang kilala bilang isang inosenteng tao. Natumugon si Daesan na sa tingin daw niya, lumaki siya sa tamang direksyon. Natumugon na sinabi sa kanya ng lalaking may tatoo sa muka na tama daw iyan, pero na sinabi sa kanya ni Daesan, habang naglalakad na tumigil na daw siya sa pag-iisip ng kung ano-ano at magpahinga na siya. Ngayon na bumalik na daw ang pinuno ng angkan, magiging abala na sila. Natumugon ito habang nakalagay ang dalawang kamay sa ulo na naisip pa lang daw, niya na makarinig ng mga kritisismo mula sa ibang mga tauhan, sumasakit na daw ang ulo niya. At lumipat ang eksena kay Josie na sinasabi nito na gaya daw ng naisip niya. Binisita nga daw ni Jenny ang pinuno ng angkan dahil sa insidente na yon. Na sinabi ni Lee Si-won sa kanya na ang ibig sabihin daw ba nito na may talagang kahina-hinalang galaw sa angkan tulad ng sinabi ni Jenny. Natumugon si Josie na wala daw na konkretong ebidensya. Na may kinukuha si Josie sa kanyang looban ng damit na sinasabi na ngunit may isang bagay daw na bumabagabag sa kanya. Na makikita ang larawan na sinasabi ni Josie. Na ito daw ang pangulo na si Yang Gilnam ng Sonjae Group. Dagdag pa niya na siya daw ay palaging dumadalo sa pulong ng angkan, kaya dapat daw niyang tandaan siya. Na sinabi pa niya kay Lee Si-won habang nakatingin siya sa cellphone. Na napakahusay daw ng kanyang kakayahan sa martial arts, at mahusay din daw siyang makisama kaya siya ay sikat sa angkan. At sinabi pa niya na may chismis daw na kamakailan ay nakipag-ugnayan daw siya sa mga labas na sekta. Siyempre, itinanggi daw ng Pangulo ng Yang na nangyari iyon, ngunit mula noon, ang iba pang mga tauhan ay kakaibang nakikipagsanib puwersa sa kanya at pinapalawak ang kanilang impluensya. May mga nagsususpetsa na ang mga tauhan ay nagpasya na at nag-iisip na lisanin ang angkan base sa sitwasyong ito.
Na may ipinapakita si Lee Si-won kaya Josie sa cellphone na hindi daw ba't ang mga pondo ng angkan ay karaniwang pinapamahalaan sa pangalan ng mga tauhang ito. Na nakatingin si Josie sa cellphone na sinasabi nito na tama daw yan. At sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung aalis daw silang lahat ng sabay-sabay, ano daw ang mangyayari. Natumugon sa kanya ito na kung mangyari daw iyon, ang Sanwoo clan ay agad na mababangkrap. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Yang Gil-nam ng Sunjae Group. Na may tumatawag sa kanya na ikinalingon nito. At yumuko ang tao sa likuran niya at sinabi nito na may tumawag daw mula sa pangunahing angkan. At bumalik na daw ang pinuno ng angkan. Natumugon ito na napasabi na ang clan leader. Habang nakapikit na nakangiti ito ay sinabi pa sa kanya ng lalaking nauulat na oho. Mukhang magkakaroon daw ng pulong ng angkan sa lalong madaling panahon. At tumugon ito na okay, naiintindihan daw niya. At pagkatapos ay nakaupo na ito sa isang pagpupulong na sinsabi nito na ngayon. Mga minamahal daw niyang mga kasapi ng Sanwoo clan. Na sinabi pa nito sa mga elder na ngayon, ang pinuno daw ng angkan ay bumalik na sa pangunahing angkan. Ipagdiwang daw nila ang pagbabalik niya. Nakakaibang nakangiti. Ang kalbo na sinasabi nito na ang akala daw niya hindi niya na siya makikita dahil tahimik siya sa mahabang panahon, mukhang buhay pa daw pala siya. Na sinabi rin ng isang katabi niya na kakaiba ring nakangiti na buhay lang talaga siguro siya. At sinabi sa kanila ni Yang Gil-nam na ngayon ay gumawa daw sila ng isang kampay. Na sinabi ng isang matandang ito na anong problema. Pangulo Yang. Natumayo ito at sinabi sa mga matanda na pasensya na daw, alis lang daw siya sandali. At naglakad ito papunta sa kabilang lamesa. At sinabi nito habang nasa likod siya ng upuan na kung bibisitahin daw niya siya ng ganito kabigla, hindi daw ba niya nakikita na siya ay naabala. At kinuha ang tasa ng tsaa na sinasabi nito na anong ibig daw niyang sabihin. At sinabi pa ng elder na ito na nandito lang daw siya para sa isang masarap na tasa ng tsaa na may magandang tanawin. At tumugon sa kanya si Yang Gil-nam na sinabi niya sa elder na hindi daw niya alam na babagay sa panlasa niya ang tsaa ng kanilang hotel. Habang papaupo si Yang Gil-nam ay sinabi sa kanya ng elder na tungkol daw sa pinuno ng kanilang angkan. Sinabi pa ng elder habang humihigop ng tsaa na siya daw ay ganap na maayos. At halos napamangha daw si Chief Lee sa nakita niya. Na nakatingin ng seryoso si Yang Gil-nam sa elder. At pagkatapos ay pumikit ito at sinabi na ganoon daw ba. Makikita ang mga gusali na sinabi pa nito na paano nangyari iyon. Bakit kaya siya namuhay ng mapag-isa sa lahat ng oras na iyon? Dagdag pa niya na hindi ba't dapat tinanong daw muna yon bago sabihin sa kanya kung nasaan ang pinuno ng Sanwoo clan. At sinabi sa elder ni Yang Gil-nam na may iba pa daw bang impormasyon tungkol sa pinuno ng angkan. Humihigop ng tsaa ang elder ay sinabi nito na hindi daw ba siya ay masyadong garapal. Umaasa sa tulong ng iba habang pinupuntirya ang malaking yaman. Na sinabi sa kanya ni Yang Gil-nam na ano daw naman ang mali doon. Dagdag pa niya na hindi ba't may sapat na pakinabang para sa pinuno ng alyansa kung masira. Daw ang Sanwoo clan. Na tumitig sa kanya ang leader ng alyansa. At pumikit ito na sinabi pa sa kanya na sa totoo lang. Hindi daw niya gusto ang mga taong katulad niya. Hindi daw niya talaga maarok kung ano ang iniisip niya. At ngumiti ito sa kanya na sinabi na parang isang pagkakataon daw ito. Ayaw din daw niya ang mga taong katulad ng pinuno ng alyansa sa parehong dahilan. Na napangiti ang elder na pinuno ng alyansa. At inilapag ang tasa at sinabi nito na okay sige. Kung ganoon, hayaan daw niyang ibigay niya sa kanya ang impormasyong ito tungkol sa pinuno ng angkan. Na sinabi nito na subukang alamin daw ang bata na nagngangalang Kang Hajay na nasa paligid ng pinuno ng angkan. Pagkatapos ay makakahanap daw siya ng isang bagay na kawili-wili. At lumipat ang eksena kung saan ay tumigil ang motor. Na sinasabi ni Jenny na dito na lang daw ba niya siya ihahatid. Na bumaba si Kang Hae-ji na sinabi nito na oo. Salamat, Jenny noona. Habang papaalis na si Jenny ay napalingon ito na sinabi sa kanya ni Kang Hae-ji na ano daw gagawin niya simula bukas. Pupunta na lang daw ba siya sa lugar ni Si Won-hyung. Na sinabi sa kanya ni Jenny na kung maghihintay daw siya sa kanyang bahay. Isang inatasang instruktor ang pupunta para sunduin siya. Na nagulat si Kang Hae-ji na tumugon na sinabi na hindi daw ba siya matututo ng mga bagay mula kay Si Won-hyung. At sinabi sa kanya ni Jenny na ano nang pinagsasabi daw niya.
Ang akala daw ba niya ay may oras siya? Makikita ang muka ni Kang Heji na sinabi pa sa kanya ni Jenny na si Siwon daw ay bumalik sa pangunahing angkan pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya malamang daw ay abala siya. Makikita si Jenny na sinabi sa kanya ni Kang Heji na may problema daw ba sa loob ng Sanwoo clan. Humawak sa ulo si Kang Heji na sinabi pa niya kay Jenny na ang ibig daw niyang sabihin. Siya daw ang pinuno ng Sanwoo clan, ngunit parang hiwalay daw siya sa kanila. Natumingin ng seryoso sa kanya si Jenny. At pagkatapos ay sinabi niya kay Kang Heji na makialam ka na lang sa sarili mong buhay. At alalahanin niya na lang daw ang sarili niya. Na napasabi sa Kang Heji na ano. Sinabi pa ni Jenny ng seryoso sa kanya na may naiwan pang enerhiya sa katawan daw niya na inilipat ni Siwon noong pinagaling daw ang kanyang katawan mula sa naputol na mga ugat. Kaya maaari daw siyang gumamit ng sobrang lakas kung magkakamali siya. At napasabi sa kanya si Kang Heji na ano daw naman ang problema. Na sinabi sa kanya ni Jenny habang naghahanda nang paandarin ang motor na kung sobrang dami daw nito, hindi makakayanan daw ng katawan niya. At maaari pa daw siyang mabalian ng buto sa kung saan. At makikita ang gusali na sinabi pa niya na ngunit pagkatapos ng ilang araw. Mawawala din daw ang enerhiyang iyon, kaya mag-ingat na lang daw siya sa mga panahong iyon. Natumugon si Kang Heji na okay sige. At napahiga sa kama si Kang Heji na sinasabi nito na ang dami daw nangyari ngayong araw. At naiisip pa niya ang mga pangyayari na sinabi niya sa isip na kahit na daw sumapit ang umaga, hindi niya daw alam na mayroong mundong ganoon. At habang nakatingin sa itaas ay sinabi pa niya habang makikita ang pakikipaglaban ni Lee Siwon kay Chief Lee na pero ang larawang iyon ay hindi na daw maalis sa isipan niya para sa ilang kadahilanan. Kung matututo daw kaya siya ng martial arts mula sa Sanwoo clan, magiging kasing lakas din daw kaya siya ni Siwon yung balang araw. Natuluyan na itong pumikit. At pagkatapos ay sumapit ang umaga. At iniunat niya ang kanyang dalawang kamay na sinasabi niya na mukhang nakatulog daw siya ng mahimbing. At naglakad siya papuntang kusina na sinasabi niya na pakiramdam daw niya ang katawan niya ay gumaan ng husto. Dagdag pa niya na ngayon ay hinihintay niya na lang daw ay ang tawag ni Jenny noon. At nagulat ito nang mapagtanto niya na sinabi niya na oo nga pala. Wala nga daw pala siyang cellphone ngayon kung iisipin. At paano daw siya makikipag-ugnayan sa kanya? At biglang napalingon si Kang Heji sa kanyang likuran na nagtataka. At dalawang taong nakaitim sa labas ng pintuan nila na sinisigaw na may taong nagngangalang Kang Heji daw ba dito? At binuksan niya ang pinto at sinabi sa kanila na sila daw ba ay nagmula sa Sanwoo clan. At tumugon ang lalaking nakaitim na humawak sa batok na paano daw niya yon nalaman. Na sinabi sa kanila ni Kang Heji na wow, nakita daw niya. Kaya naman daw pala may nararamdaman siyang presensya, nakahawig ng isang murimin. At pumasok muli si Kang Heji sa loob ng bahay na sinabi nito sa mga lalaki na dumating daw ba sila para sunduin siya, tama daw ba? Maghintay lang daw muna sila ng sandali. At maghahanda lang siya at lalabas agad. Na pinagtatakahan ng dalawa. At makikita na nakaalis na sila. Sakay ng kotse. At si Kang Heji ay tahimik na nakatingin sa labas habang pinagmamasdan siya ng dalawa sa salamin ng kotse. Na makikita ang mukha ni Kang Heji na masaya na sinasabi ng mga lalaki sa kanya na ano. Yung bata. Bakit daw siya ay sumusunod na parang naghihintay? At tumugon ang isa na yon din daw ang pinagtatakahan niya. At nagulat si Kang Heji nang makita niya ang lugar na napasabi na dito daw ba siya tuturuan. Na lumingon sa kanya ang isang lalaki na sinabi sa kanya na matuto ng ano. Natumugon sa kanya si Kang Heji na hindi daw niya alam kung matututo siya rito. Na sinabi pa sa kanya nito na makikita ang taas ng warehouse na ano daw ba ang pinagsasabi niya. Dinala daw nila siya dito para may itanong sa kanya. Na napasabi si Kang Heji na ano. At napalingon si Kang Heji sa kanyang likuran. At inilagay ang kanyang palad sa dibdib na sinasabi nito na kung siya daw ba ay kinidnap nila. Na napatingin sa kanyang gilid na sinasabi sa kanya nito na hindi daw ito kidnapping kundi isang imbitasyon. Na makikita si Yang Gilnam na sinasabi sa kanya na Kang Heji. Maaari daw ba niyang makausap siya sandali? At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata. Ika-16 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ni Kang Heji na sino daw siya. Natumugon si Yang Gilnam na ang taong inanyayahan daw siya.
Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na hindi daw yon ang ibig niyang sabihin. At umupo ito sa kanyang harapan na sinabi nito sa kanya na pwede daw ba niyang ipakita ang kamay niya. Na ipinagtataka ni Kang Haji. Na tumugon ito na ayaw daw niya na napasabi si Yang Gilnam na ano. At sinabi pa niya habang nakakrus ang mga kamay niya sa katawan na may hinahanap daw siya, di ba? Akala daw ba niya hindi niya alam? At napapikit si Yang Gilnam na sinabi nito na mas interesante daw pala siya kaysa sa inaakala niya. At may kinuha sa loob ng damit na sinabi niya kay Kang Haji na okay sige. Hindi na daw nila kailangang mag-usap ng higit pa. At dumiretso na daw sila sa punto. At pagkatapos ay iniaabot sa kanya ang isang bungkos na pera. Na pinagmamasdan niya. At kinuha niya ito at sinabi na ano daw ito. Na sinabi ni Yang Gilnam na ito daw ay kanyang allowance. Na napasabi si Kang Haji na ano. Nakahawak sa kanyang tungkod na sinsabi pa niya na ano daw sa tingin niya. Medyo malaki daw ang halaga para sa allowance ng isang estudyante, di ba? At sinabi pa niya habang makikita na nagtataka si Kang Haji na kung nagpapasalamat daw siya, sabihin daw niya sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa pinuno ng pamilya. Dagdag pa niyang sinabi na sabihin daw niya sa kanya kung paano ang isang ordinaryong tao tulad niya ay biglang naging bahagi ng Sanwoo clan. Hawak ang pera ay sinabi sa kanya ni Kang Haji na sino daw naman siya. Hindi daw ba siya taga Sanwoo clan? At anong relasyon daw niya kay Si Wonyong? Na sinabi sa kanya ni Yang Gilnam na mahalaga daw pa ba yon? Makikita si Kang Haji na sinabi pa sa kanya nito na ang mahalaga daw ay swerte siya. Hindi daw ba't nakakuha siya ng ganitong kalaking pera dahil sa pinuno ng pamilya? Ibinalik ni Kang Haji ang pera na sinasabi niya na oo, dahil kay Si Wonyong, kaya hindi ko siya pwedeng pagtaksilan. Na tumitig sa kanya si Yang Gilnam na walang masabi. At tumingin din si Kang Haji na may pag-aalala. At biglang napatikom ng bibig siya nang sabihin sa kanya na hoy, alam daw ba niya na pansamantalang pinuno lang ng clan ang kasalukuyang pinuno? Na napatanong na sinabi sa kanya ni Kang Haji na pansamantalang pinuno ng clan. Na sinabi sa kanya ni Yang Gilnam na gaya daw ng inaasahan, wala daw siyang alam tungkol sa Murim. At sinabi pa niya habang makikita ang bubong na ang totoong pinuno daw ng Sunwoo clan ay ibang tao, dahil daw ang kasalukuyang pinuno ay gumaganap lang ng tungkulin para sa misyon sa loob ng ilang panahon. Makikita ang gusali na sinabi pa niya na ang Sanwoo family daw ay isa sa pinakamalalaking puwersa sa Murim. At mas marami daw itong mga ari-arian kaysa sa karamihan ng mga asosasyon. Pero ngayon ang pinuno daw ng isang malaking organisasyon ay isang 18 taong gulang na outsider. At nauunawaan na daw na ba niya ang ibig sabihin niyan. Sinabi pa niya habang nanlaki ang mata ni Kang Haji na hindi daw siya maaaring mamatay sa ilalim ng pangalan niya. At lahat daw ng nakaraang henerasyon ng mga pinuno ng Sanwoo ay nagawa na yon. At tumingin sa kanya ito ng kakaiba na sinabi pa niya na kaya pag-isipan daw niya itong mabuti. Makatuwiran daw ba para sa kanya na sumunod sa isang sunod-sunuran? At napahawak sa kanyang batok si Kang Haji na napasabi na naiintindihan na daw niya ngayon. Kaya daw pala parang lumalayo si Wonhyong. Na napasabi si Yang Gilnam na ano? At ngumiti sa kanya si Kang Haji na sinabi nito na pasensya na daw. Medyo tanga daw siya, kaya hindi daw niya masyadong naiintindihan ang mga ganitong usapan. At iniabot niya ang pera kay Yang Gilnam na sinabi nito na ibinabalik na daw niya ito. At gusto na daw niyang umuwi. At napangiti si Yang Gilnam na sinabi nito na okay sige, at itinaas niya ang isang daliri na ikinagulat ng lalaking sa kanyang likuran. Na sinsabi niya na pag-usapan daw nila ito ng mas simple para sa kanya. At ipinakita sa kanya ang isang attache case na pinagtatakahan niya. At binuksan ito ng lalaking nasa likod ni Yang Gilnam na nakangiti ng kakaiba na sinasabi sa kanya na, paano daw naman ito? Mas naintindihan daw ba niya ito? Na makikita si Kang Haji na nanlaki ang mata sa dami ng pera na sinasabi pa sa kanya nito na kunin daw niya. At sa tingin daw niya, magugustuhan ito ng nanay niya. At nakangiting sinabi pa niya sa kanya na well, ang nanay daw niya. Alam daw niyang nagsusumikap siya bilang isang driver ng truck upang palakihin siya ng mag-isa. Dagdag pa niyang sinabi na sa tulong daw nito, hindi na daw siya maaksidente sa pagmamaneho ng isang lumang truck tulad ng ginawa niya noon. At nagulat pa si Kang Haji nang sabihin pa nito sa kanya na makakabili daw siya ng 3 truck gamit ang perang ito.
At kung hindi daw naman, maaari siyang gumawa ng ibang bagay na hindi masyadong delikado. Na makikita ang mata ni Kang Haji na nakatingin kay Yang Gilnam. Na sinasabi niya rito na naranasan na daw ba niyang muntik ng mamatay. Na tumingin sa kanya ito ng seryoso. At sinabi pa sa kanya ni Kang Haji na muntik na daw siyang mamatay, pero nabuhay daw siya dahil kay si Won Hyung. Makikita ang pera na hinagis niya sa attache case na sinasabi pa niya na mula noon, utang daw niya sa kanya ang buhay niya. At walang kahit anong pera daw sa mundo ang makakapalit niyan. Sinabi pa niya habang tumalikod na kaya, please daw naman, huwag na niya siyang idamay. At makikita si Yang Gilnam na sinasabi niya na kung ganun. Kailangan na daw ba niyang baguhin ang usapan? At biglang ikinagulat ni Kang Haji na nanlaki ang mata. Na biglang ikinatumba niya. Na malakas na bumagsak sa sahig. At pagkatapos ay mabilis siyang tinutukan sa liig ng baston ni Yang Gilnam. Na sinasabi niya kay Kang Haji na paano daw kung gawin nila ito. Habang nahihirapan sa paghinga si Kang Haji, ay nakatingin sa kanya si Yang Gilnam. Hawak ang baston na nahihirapan si Kang Haji, ay sinasabi niya na ito daw ay ang pangalawang beses. Na napasabi pa siya na maaari daw bang ito ay isang diskarte sa martial arts. Habang lumalakas daw siya, nagiging mapanganib siya. Na napatingin sa kanya si Yang Gilnam. At pagkatapos ay napangiti ito na sinabi sa kanya na ikaw. May lakas daw siya ng loob. Na mas diniinan pa niya ang kanyang baston sa liig ni Kang Haji, na sinasabi pa nito na tingnan nila kung ganito pa rin daw siya kahit na nasa bingit siya ng kamatayan. At naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay si Kang Haji na hinawakan ang baston ng mahigpit. At nagulat si Yang Gilnam sa kanyang nakikita. Na inilihis ni Kang Haji ang kanyang baston sa liig niya. At pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang liig na umuubo na pinagpapawisan. Hawak ang kanyang liig na namumula at maluha-luha na sinasabi sa kanya ni Yang Gilnam na ang lakas daw ng kanyang internal energy. At iniangat ang baston na sinasabi niya na kung ganoon, dapat ding lumaban daw siya gamit ang kanyang ki, di ba? Na ikinagulat ni Kang Haji. Na makikita si Yang Gilnam na napasabi si Kang Haji sa isip na bigla daw siyang nagbago. Na malapit nang tumama sa kanya ang baston na sinabi pa niya sa isip na hindi pa nga daw niya siya tinatamaan pero parang nahihirapan na daw siyang huminga. At sinabi pa niya habang nakatingin sa kanya ito na ngayon. Itatanong daw niya ulit. Tatanggapin na daw ba niya ang alok niya? At sumigaw si Kang Haji na hindi. Tinanggihan na daw niya ito. Di ba? Kaya itigil na daw niya ito at palayain na daw niya siya. Na nakatingin lang sa kanya ito. At pagkatapos ay pumikit na sinabi nito na okay sige, naintindihan na daw niya ngayon. Na napasigaw si Kang Haji na ano. At paalis na sila nang sabihin pa nito na Secretary Kim, ihatid na daw niya ang bata pa uwi. Na tumugon ito na okay po Chairman. Na napanganga si Kang Haji na tumingin sa kanilang dalawa na napasabi na ano. Habang papatayo si Kang Haji, ay sinabi niya na sandali lamang daw. Bakit daw siya ay? Nang biglang lumingon na sinabi sa kanya ni Yang Gilnam na isang payo, hindi daw. Siya makikisama sa pinuno ng pamilya kung ako sayo. Maliban na lang daw kung gusto niyang mamatay sa ilalim ng kanyang mga utos. Lumipat ang eksena kung saan makikita si Kang Haji, ay inihatid na ng mga ito na sinasabi sa kanya na huwag daw niyang sasabihin, kahit kanino ang nangyari na yon. Naiintindihan daw ba niya? Sinabi pa niya habang nasa kotse ang lalaki na ingat daw siya. Kung kumalat daw ang chismis, buburahin daw nila ang kanyang pagkatao kahit pigilan pa daw sila ng chairman. At sinalo ni Kang Haji ang pera na sinasabi pa sa kanya nito na kunin daw niya itong pera mula sa chairman. At biglang umalis ang sasakyan na kanyang hinabol na sinisigaw na sandali lamang daw. At ibabato na niya ang pera na sinsabi nito na sino daw ba ang may sabi na tatanggapin niya itong pera. Na pinigilan niya ito kahit na naiinis. At tiningnan ni Kang Haji ang pera na sinabi na hindi daw niya pwedeng itapon ang pera. At napahawak sa ulo na sinsabi pa niya na ano na lang daw ang gagawin niya. At seryosong nakahawak sa pisngi na sinasabi pa niya na paano daw kung may masamang mangyari kay si Won Hyung. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Lee Si-won na sinasabi nito na ano daw ang ibig niyang sabihin. Chairman Yang Gilman. Magkaharap silang dalawa sa upuan na sinsabi sa kanya ni Yang Gilman na hindi na daw niya kailangang magpanggap. Nakilala na daw niya si Kang Haji bago pumunta rito. At sinabi pa nito habang nakangiti na nakakugulat daw iyon.
Hindi daw niya akalaing dati siyang normal na tao dahil mayroon siyang ganitong klaseng internal energy. Makikita ang mata nito na sinasabi ni Lee Si-won na ano daw ba talaga ang intensyon niya, Chairman Yang. Sinabi pa ni Lee Si-won sa kanya na ginamit daw niya ang kayamanan ng pamilya sa isang ordinaryong tao at totoo daw namang isa na siyang bahagi ng pamilya. Na sinabi pa niya na kaya ano nang gagawin daw niya tungkol dyan. Na napasabi si Ajosi na master. At tumingin sa kanya si Yang Gilnam. At sinabi nito habang makikita ang isang tasa na. Alam daw ba niyang marami ang nagrereklamo tungkol sa pagiging pinuno niya ng clan? Dagdag pa niya na sinabi na makikita ang bahay na ang dahilan daw kung bakit naging tapat sila sa Sanwoo family ay dahil mayroon silang malakas na leader tulad ni Elder Kwon. Ngunit parang umaasta pa rin daw siya na parang naririto siya at gumagawa siya ng kahit anong gusto niya kahit wala na daw siya. At ano daw ba talaga ang pinaniniwalaan niya? At tumingin sa kanya ito ng kakaiba at sinabi pa niya na tinutukoy daw niya ang pansamantalang opisyal. At sumigaw si Ajusi na sinasabi na Chairman Yang. Ang sinabi daw niya ay medyo. Nang biglang magsalita si Lee Si-won na sinabi nito na tama daw ang sinabi niya. Iyon din daw ang naisip niya noong una. Dagdag pa niya na mananatili lang daw siya sa posisyong ito ng ilang panahon at mananatiling tahimik at pagkatapos ay aalis na. At sinabi pa niya na pero, dalawang elder daw ang may ibang opinyon. At para daw sa kanila, siya ang totoong pinuno ng Sanwoo clan. Kaya't hindi niya daw na minamaliit ang posisyon niya. At iyon din daw ang dahilan kung bakit gagawin niya ang lahat ng makakaya niya tulad ng dalawang elder na nagprotekta sa kanya. Natumingin sa kanya si Yang Gilnam. Na sinabi pa ni Lee Si-won sa kanya na Chairman Yang, anuman daw ang mga intensyon niya, malinaw na daw sa kanya. Na hindi niya iiwasan ang responsibilidad na ipinataw sa kanya. Kahit na daw masira pa siya. At napangiti si Yang Gilnam na tumingin sa kanya ng kakaiba na sinasabi nito kay Lee Si-won na may ganung kapangyarihan daw ba siya. Natumingin din ng kakaiba si Lee Si-won na sinabi nito na bakit di daw niya subukan. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata.